Magandang umaga mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Unang Markahan, Module 9, tungkol sa pagbibigay kahulugan ng pamilyar at di pamilyar na mga salita. Para naman sa gawain 1, basahin ang mga sumusunod na mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin. Una, hinalikan ako ng malamig na hangin. Ikalawa, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ikatlo, nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang mga halimbawang sagot. Sa unang bilang, hinalikan, ibig sabihin, nadarama ang malamig na hangin. Kumikindat, kumikinang o nagliliwanag ang mga bituin sa langit. Nagkanlong, nagtago sa kaulapan. Para naman sa gawain 2, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Sulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ang mabuting tao ay naghahatid ng kaluguran. A. Kalungkutan, B. Kasiyahan, C. Kasaganahan, D. Katahimikan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Number 2, siya ang aking katuwang sa mga gawaing bahay. Ano ang ibig sabihin ng katuwang? A. Taong kasama o katulong. B. Taong kaaway. C. Taong hindi naniniwala sa iyong sinasabi. D. Taong palaging nakasunod sa iyo. Number 3, maging matalino sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang may salangguhit ay salitang pagtahak. A. Pagdaan. B. Pag-alis. C. Paglalaro. D. Pagpili. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. B. Kasiyahan. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay A. Taong kasama o katulong. Number 3, ang isinagot mo ba ay D. Pagpili. Para naman sa gawain 3, sumangguni sa diksyonaryo. Piliin ang salitang angkop gamitin sa bawat pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, inaabangan ko ang paglabas ng mga blank sa langit tuwing gabi. A. Tala. B. Tala. 2. Katatapos lang niyang maligo kaya ang buhok niya ay A. Basa. B. Basa. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. A. Tala. Number 2, B. Basa. Gawain 4, ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, bukas loob ang pagtulong ni Tia Patron sa mga revolusyonaryo. Ano ang kahulugan ng salitang bukas loob? Ikalawa, agaw pansin ng sigawan ng mag-asawang nakasakay sa kalesa. Ang salitang may salungguhit ay agaw pansin. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Bukas loob, tapat at buong puso. Agaw pansin, madaling mapansin. Balikan. Iguhit sa sagutang papel ang masayang mukha kung ang pangkat ng mga salita ay magkasing kahulugan at malungkot na mukha kung ito ay magkasalungat. Malinis, dalisay. Masaya, maligaya. Maliwanag, madilim. Maluwang, malawak. Magaspang, makinis. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot.
Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, masayang mukha. Ikalawa, masayang mukha. Ikatlo, malungkot na mukha. Ikaapat, masayang mukha. At ikalima, malungkot na mukha. Tuklasin. Ang kwento ni Angelito ni Rhoda Y. Sibulas. Si Angelito ay masigla, palakaibigan at makulit na bata. Siya ay mahiling maglaro at gustong-gusto niyang maligo sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lagi siyang hindi pinapayagan ng kanyang ina. Isang araw, nakaupo sa ilalim ng punong mangga si Angelito. Siya ay napaisip kung bakit ang daming pinagbabawal ng kanyang inang si Aling Gloria. Madalas niyang marinig ang salitang huwag at napakaraming bawal. Nalulungkot at sumasama ang kanyang loob kapag naririnig niya ang mga pahayag nito. May isang bagay na talagang gusto niyang gawin ngunit ipinagbabawal ito ng kanyang ina. Ang maligo sa ilog. Napakabilis ng agos ng tubig sa ilog. Maaari kang matangay ng agos at baka ka pa malunod. Maliit ka pa at hindi mo pa kaya ang mag-isang maligo sa ilog. Sambit ng ina kay Angelito. Laging nagdaramdam si Angelito dahil gustong-gusto niyang maligo sa ilog kasama ang mga kaibigan. Kinaumagahan, kinumbinsi ni Angelito ang kanyang sarili na kayang-kaya niyang lumangoy. Matatakutin lang talaga si nanay. Hindi naman ako malulunod dahil tinuruan akong lumangoy ni Tito Lito, sabi niya sa sarili. Ang sarap sigurong lumangoy at maglaro sa ilog kasama ang aking mga kaibigan na sina Nonoy, Pepe at Beno. Mukhang malamig ang tubig sa ilog. Magiging masaya ang araw namin ngayon. Pilit niya sa sarili. Kaya nga kinahapunan kasama ng tatlong kalarong bata, masaya silang nagpunta sa ilog nang hindi nagpapaalam sa mga magulang. Mabilis na tumakbo at dali-dali silang nagubad ng kamiseta at tumalon sa tubig. Ang sarap maglaro sa tubig, wika ni Angelito. Ang lamig ng tubig, sabi naman ni Pepe. Wiling-wili ang mga bata. Maya-maya naisip ni Angelito na lumangoy sa bandang unahan. Unti-unti siyang umusad sa gitnang bahagi ng ilog. Bigla na lamang bumilis at lumakas ang agos ng tubig at siya'y tinatangay na palayo, patungo sa malalim na bahagi ng ilog. Pinipilit niyang pigilan ng katawan ngunit hindi niya makaya ang malakas na agos ng tubig. Nonoy, Benok, Saklolo, tulungan niyo ako. Nagmamakaawang sigaw ni Angelito. Ngunit hindi rin magaling lumangoy ang mga kasama niya. Gulat, nabahala at nag-alala na lang sila sa di masaklolohang kababata. Mabuti na lamang at may biglang tumalong lalaki mula sa mga kakahuyan. Naroon pala ang isang kanayon nila na may painuming kalabaw. Nasagip si Angelito ng lalaki, ngunit ilang saglit munang lumipas bago siya nagkamalay. Salamat po, Mang Tasyo. Akala ko'y katapusan ko na. Nagdasal po ako at kayo ay dumating. Dapat nga pala akong sumunod sa sinasabi ni nanay. Pagpapasalamat ni Angelito. Tama ka, Angelito. Batid ng mga magulang ang nararapat sa mga anak. Kaya dapat silang sundin. Huwag kayong basta-bastang pumunta sa mga mapanganib na lugar at baka kayo ay mapahamak. Matuto kayong sumunod sa inyong mga magulang. Pangaral ni Mang Tasyo. Opo, Mang Tasyo. Magalang na sagot ni Angelito. Masayang umuwi si Angelito sa kanilang bahay kasama ang kanyang tatlong kaibigan. Diin, na ibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin, paglalarawan, diin at tambalan. Tono at damdamin.
Ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o teksto ay maaaring ipakita gamit ang tono at damdamin. Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng may akda na ukol sa salita o paksang kanyang isinulat. Ang tono ay maaaring masaya, malungkot, pagbiro, pang-akit o seryoso. Samantalang damdamin ay tumutukoy sa kanyang saloobing nilikha ng mambabasa sa salita o teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, inis, takot, paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pag-asa, kawalang pag-asa, katapangan, pangamba at iba pang emosyon o damdamin. Mga halimbawa, pamilyar. Pag-ibig ayon sa isang awit, hindi basta-bastang napapalitan, tunay, walang pagdududa, habang buhay. Tono, masaya. Damdamin, tuwa, pag-ibig. Di pamilyar. Mula sa awiting maskara ng bandang Eraserheads, kung may problema ka, magsuot ng maskara. Takpan mo ang iyong mata, buong mundo'y mag-iiba. Ang salitang maskara ayon sa awitin ay hindi literal na maskara na sinusuot sa mukha. Nangangahulugan nitong pagtago ng damdamin o ekspresyon ng mukha. Tono, masaya. Damdamin, pag-asa o lakas ng loob. Di paglalarawan. Napatitingkad ng anumang akdang pangpantikan kapag wasto ang gamit ng mga salitang naglalarawan. Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag alam natin ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ito ng malaki sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran. Ang wastong paggamit sa salitang naglalarawan, maaari ring tiyak na makapaglarawan sa katangian at ugali ng isang tao o hayop ang paggamit ng angkop na salitang naglalarawan. Sa makatuwid, nakatutulong ng malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyang katangian ng isang bagay o ugali maging sa damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran. Mga halimbawa, nakakatakot magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa. Ikalawa, matangkad ang aking panganay na anak sa kanyang edad na 8 taong gulang. Ang matayog at matangkad ay parehong ginagamit bilang paglalarawan sa taas, ngunit ang matayog ay hindi maaaring gamitin bilang paglalarawan sa taas ng tao. Diin. Ang diin ay lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Mga halimbawa, buhay, kapalaran ng tao, lamang, naratanig, buhay, humihinga pa, lamang, nakahigit ng muna. Tambalan. Ito ay salita na binubuo ng dalawang payak na salita na bumubuo ng panibagong salita. Mga halimbawa, bahay ampunan, pamatid uhaw. Pagyamanin. Ibigay ang tono at damdamin ng mga sumusunod. Tiwala ayon sa isang awit. Tiwala pag nasira na, mahirap nang ayusin pa. Di kayang ipagdikit ang tiwala pag napunit. Tiwala pag namantsahan na, mahirap nang linisin pa. Ibigay ang tono at damdamin. Tayo'y mga dahon lamang ng isang matatag na puno. Iisa ang ating pinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Maaring ika'y isang dahong masigla, ako
dahon na may dahong nalalantana. Pareho tayong mahuhulog sa lupa. Kaibigan, huwag ikabahala. Ibigay ang tono at damdamin. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Tono, seryoso, damdamin, pangamba, at pag-ibig. Sa ikaliwa, ang tono ay seryoso o nagpapayo, damdamin, pag-aalala, at pag-asa. Gawain A2, dugtungan ang talata na nasa ibaba. Habang binabasa ko ang maikling kwento, ay nararamdaman ko ang damdamin na darama ni Angelito. Ito ay ang blank, una, ikalawa, na matatagpuan sa talata ikatlo. Pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, takot. Ikalawa, saya. At ikatlo, uli. Pagyamanin. Gawain 2, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang sa tulong ng paglalarawan. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. Bunga. B. Humihimok. C. Maramihan. D. Gusto. E. Alam na alam. Unang bilang, pakarami ng kanilang mga paninda sapagkat bulto sila kung mamili. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, bawat tao ay nagnanais na magkaroon ng ligtas na kapaligiran kung kaya't tumutulong sila sa pagbabantay ng paligid. Ang salitang may salungguhit ay nagnanais. Ikatlo, iba't ibang sakit ang dulot ng polusyon tulad ng hika at sakit sa baga. Ang salitang may salungguhit ay dulot. Ikaapat, matagal na niyang naririnig ang tungkol sa recycling kaya't pamilyar na siya sa paraan ng pagsasagawa nito. Number 5, sa tulong ng mga humihikayat ay nagawa naming maisama siya sa mga gawaing pangkalikasan. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo pa ay C. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay D. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay A. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay E. Sa ikalimang bilang, ang sagot ay B. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain 3. May mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Uno. Ikalawa, puno. A. Nangangahulugang may laman o umuukop pa sa lahat ng espasyo. B. Malaking uri ng halaman gaya ng kahoy. Pause sa video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, gabi. Ikaapat, gabi. A. Kasalungat ng araw. B. Isang uri ng halamang ugat. Ikalima, saya. 6, saya. A. Pagkatuwa, kagalakan o kaligayahan. B. Palda o damit pambabae. Ikapito, lamang. Ikawalo, lamang. A. Nakahihigit at nangunguna. B. Natatangi. Ikasyam, tubo. Ikasampu, tubo. A. Dinadaluyan ng tubig. B. Ang katas nito'y ginagawang asukal. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot.
Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, B. Ikalawa, A. Ikatlo, A. Kaapat, B. Ikalima, B. Ikaanim, A. Ikapito, A. Ikawalo, B. Ikasyam, B. Ikasampu, A. Gawain 4. Bigyang kahulugan ang tambalang salita na may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, nagsusumikap ang mga taong grasa na mamuhay ng marangal sa kabila ng hirap na dinaranas. A. Mayaman, B. Mahirap, C. Marangya, D. Dukha. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, mahirap biruin ng mga taong balat sibuyas. A. Matapang, B. Matampuhin, C. Malungkutin, D. Malakas ang loob. Ang may salungguhit ay balat sibuyas. Ikatlo, takip silim na nang dumating ang aking mga magulang mula sa bukid. A. Umaga na, B. Madilim na, C. Madilim na, C. Tanghali na, D. Lumulubog na araw. Ang may salungguhit ay takip silim. Ikaapat, madaling kausapin ng mga taong pusong mamon. A. Mahinhin, B. Maawain, C. Malambot, D. Masayahin. Ang may salungguhit ay pusong mamon. Ikalima, madalas na nagtataingang kawali ang aking kapatid kapag inuutusan. Ang may salungguhit ay nagtataingang kawali. A. Malaki ang tenga, B. Nagbibingi-bingihan, C. Nagbubulag-bulagan, at D. May diferensya sa pandinig. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay B. Mahirap. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay B. Matampo. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay D. Lumulubog na araw. Sa ikaapat na bilang, ang isinagot mo ba ay C. Malambot. Sa ikalimang bilang, ang isinagot mo ba ay D. Nagbibingi-bingihan. Isagawa. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang, bakit labis na nalulungkot si Angelito? Ano ang gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga kaibigan? Ikalawa, paano natupad ni Angelito ang kanyang nais gawin? Ano ang naging dulot ng pagsuway niya sa paalala ng kanyang ina? Katlo, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan ni Angelito? Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, nalulungkot si Angelito dahil gusto niyang maligo sa ilog ngunit ayaw siyang payagan ng kanyang ina. Sa ikalawang bilang, nagdesisyon siya na maligo sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinangay siya ng agos sa malalim na bahagi ng ilog. Muntik na siyang malunod kung hindi nasagip ni Mang Tasyo. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay, susundin ko ang bili ng aking magulang upang di mapahamak. Ang mga salita sa ibaba ay binubuo ng dalawang salitang pinagtambal. Isulat ang mga salitang ugat o pinagmula ng salitang ito. Tambalang salita, una, sangandaan. Mga salitang ugat, sanga-daan. Ikalawa, punong kahoy. Ikatlo, dapit hapon. Ikaapat, sawing palad. Ikalima, kapitbahay. At ikaanim, takip silim. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto.
Narito ang ating mga kasagutan. Ikalawa, puno, kahoy. Ikatlo, dapit, hapon. Ikaapat, sawi, palad. Ikalima, kapit, bahay. Ikaanim, takip, silid. Pagtambali ng mga salita na nasa hanay A sa katumbas nitong kahulugan sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A, hanay B. A. Karaniwang marurumi ang tubig na dumadaloy sa lugar na ito. B. Inanod ang lupa. C. Mga tuntuning dapat sundin. D. Nakasasama. E. Kaalaman. F. Nanganganib. G. Tirahan. H. Bahagi. I. Pagtutol. J. Magkaisa. Unang bilang, magbuklod. Ikalawa, salik. Ikatlo, lumaban. Ikaapat, nagbabanta. Ikalima, panirahan. Ikaanim, kabatiran. Ikapito, regulasyon. Ikawalo, pag-agos. Ikasyam, imbornal. Ikasampu, hindi mabuti. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Unang bilang, ang isinagot mo ba ay J? 2H, 3I, 4F, 5G, 6A, 7C, 8B, 9A, 10D. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please like, share, and subscribe. Thank you!